First Peter chapter 5, verse number 7. One verse lang po. Let's read this verse in unison. Pag nakita nyo na po, maaari po tayo magsabi ng Amen. Or some of you, this is very common. First Peter chapter 5, verse number 7, altogether read. Casting all your care upon Him, for He carried for you. Let's pray. Our gracious Father, God in heaven, we are so grateful for bringing us here safe. Salamat po, Ama, sa inyong kabanalan, pagmamahal, pag-ibig, awa. Sa pagkakataon po na kami po ay makakapakinig ng iyong salita, hamunin niyo po kami at ang banal na Espiritu po ang magbigay sa amin ng karunungan. At hindi po kami alis, Panginoon, na wala po kaming bitbit na pagpapala. Pagaling niyo po ang aming pastor, lahat po ng mga kapatiran na may mga sakit, niyo po silang pagalingin ng inyong dakilang kamay. Ito ang aming sinasamo po, salamatan. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. So last time, habang nagagawa ko ng schedule sa, di ba yung special number natin, may schedule yan by family, solo, by group, by fellowship. And then pagtingin ko dun sa may schedule ko, sabi ko, ubos na pala. So babalik na naman sa una. Pero sabi ko, may mga pamilya dito na hindi nakasama, kaya isasama ko sila. So yung this Sunday, ang mag-special number ay yung mga junior young people o yung mga elementary tsaka high school. So, sabi ko, ano kayang pwedeng ipakanta sa kanila? Kasi pag mga bata, dapat common lang, madadali lang yung mga ipapakanta mo sa kanila. So, habang naghahanap ako ng kanta, naisip ko yung dapat ipapakanta ko dati sa mga estudyante ko na hindi ko napakanta. Yung casting all your care upon Him, for He cared for you. Yung kanta niya, I cast all my care upon you. Alam niyo ba yun? I lay all of my burden down at your feet. And many times I don't know what to do. I will cast all my care upon you. Paulit-ulit lang yun. Sabi ko, eto na lang. So sabi ko, naalala ko, oo nga pala. Sabi ko dahil sa sarili ko, nung may problema ako, ipi-preach ko to. Kaso nakalimutan ko. Sabi ko, sige, next time. Ito yung ipi-preach. Habang nung last day, sabi ko, sige, next na preaching ko, ito ipi-preach ko. Kanina, mga 5:30, tinawagan ako ni Pastor Bong, hindi siya makakapunta dito, makasama natin sa prayer meeting, kasi sumasakit ng kanyang may karamdaman, no? Sabi ko, mabilis ang gawa ng outline. So ito ay bagong-bago pa. Sabi ko, ito na lang, casting all your care. Ito naman yung binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Tapos, habang nag-aaral ako na, ano bang kadalasang problema ng mga tao? Tinanong ko si Google. Yung unang niyang sagot, health. Siyempre, pag may sakit ka, mahirap gumalaw, mahirap kumain, mahirap lahat. Pangalawa, finances. Kasi pwede mong sabihin, malusog ka pero wala ka namang pera. Wala kang pabiling pagkain, magkakasakit ka pa din. Lahat tayo, problema yung finances eh. Pangatlo, yung healthcare. Wala tayong insurance. Meron ang life insurance, St. Peter, kung ano-ano pa. Pero yung bihira lang sa atin may health card. Meron din sinabi niya na utang, may mga utang tayo, age discrimination, mga problema din natin yung failure, nagkakamali tayo, or you failed, grief, death, pag tayo namatayan, yung isa din dyan, yung paghihiwalay ng mag-asawa, edukasyon, di ba? Sa Pilipinas, sabi nila, wala akong bilib sa edukasyon ng Pilipinas. Medyo totoo, medyo hindi. Depression. Ang mga grounds ng totoong depression, kasi ngayon, 15 years old, nade-depress daw eh. Ano yun, hindi lang sininson ng crush. Pero ang depression sa mga may edad, yung mga, halimbawa, 10 years kayong boyfriend, girlfriend, tapos engaged na kayo, naghiwalay pa kayo, namatayan ka, hindi ka nakaget over, na-bankrupt ka. Pero iba na yung depression. Pero yan, depression, anxiety, sobrang pagpaalala, meron ka ding eating disorder,
Stress. Stress ka sa business, stress ka sa trabaho, stress ka sa asawa mo, stress ka sa mga anak, stress ka sa pag-aaral. Abortion, problema yan ng mundo natin. Addiction. Sa atin, mga kapatid, bawat isa sa atin, meron tayong mga kinakaharap na problema. Hindi naman natin alam. Kasi, minsan may problema ka na hindi mo alam. Diba? Yung ibang tao ang nakakakita. Minsan din, kahit wala kang problema, okay yung health mo, okay yung finances mo, maganda yung business mo. Pero ang pinaproblema mo, yung problema ng ibang tao. Diba? Katulad sa pagpapastor. Pagpapastor, may problema ka na sa sarili mo sa pamilya, finances, tapos pinaproblema mo pa yung problema ng ibang tao. Parang ganon. So, ang daming troubles, trials, worries, fears, mga kinakatakutan natin sa mundo. Kaya bilang mga Kristiyano, meron bang solusyon? Meron bang solusyon sa mga problema natin? Meron ba tayong persona o tao na pwedeng lapitan na siya yung makakasolve lahat ng bagay, ng mga problema natin? Bilang mga Kristiyano, the answer is yes, meron po. And it is very clear in our passage. Upon Him, sa Panginoon. Hindi tayo magtatagal mga kapatid. In this verse, siyempre, nung unang panahon, nung time ni Jesus Christ, panoorin mo nga yung pag nanonood ka ng mga unang siglo, pangalawang siglo, pangatong siglo, na mga movie na based sa mga early, lalo na yung mga Christian, pinapakain sila sa lion, and that's true, di ba? Under persecution ng mga Christian, kasi they pledge allegiance to another king which is not Nero, not Augusto Caesar, or the Caesar or the Emperor. They pledge their allegiance to Jesus Christ, which is the King of Kings and Lord of Lords. Kaya, kapag sinabi mong si Jesus ang iyong hari, ang iyong Lord, itatakwil ka ng nanay at tatay mo, hindi ka na magkakaroon ng trabaho. So imagine that. Tatakwil ka ng sarili mong magulang, tapos wala ka pang mapuntang trabaho. Kaya pagdating sa Book of Acts, yung mayayaman, binenta nila yung kanilang mga ari-arian para ma-share nila sa mga kapatiran na pinalaya sa bahay tsaka hindi makuha sa trabaho. So, same with here, in 1 Peter, sila po ay under persecuted. Marami silang problema. Katulad natin sa panahon ngayon, ang dami nating kinakaharap na problema. The fact na isa sa mga dahilan kaya tayo nagpupunta ng prayer meeting, meron tayong worries, troubles, burdens na alam natin ang Diyos ang makaka-solve. Kaya pumunta tayo, ipinagpe-pray natin sa Panginoon. Mga kapatid, itong 1 Peter chapter 5 verse number 7, it echoes. Pag sinabi mo yung echo, pag sinabi mo, hello, 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 di ba ganon? Pag sinabi mo ni Brother Angelo siguro, pogi ako, nget, 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 yun yung echo, di ba? Yun yung echo. Pag sinabi mong echo sa Bible, ibig sabihin, echo na itong 1 Peter chapter 5 verse 7, echo na to, ibig sabihin, nabanggit na siya sa Old Testament. Matatagpuan natin yan, tignan yung mga Bible nyo. Napakaganda yan. Psalms 55. Napakaganda yan. Psalms 55, verse number 22. Ito sabi ng Bible. Dito ito unang sinabi. Psalms 55, verse number 22. Itong Bible ko mahirap buklasin kasi bago. Ano sabi na Biblia? Psalms 55, verse number 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So parang parehas, diba? Cast thy burden. Dito naman sa 1 Peter, cast all your cares. From this verse, mga kapatid, and from the whole principle of the Bible, makikita natin, hindi na tayo magtatagal kasi may pasok pa bukas eh. The solution, unang prinsipyo na makikita natin from this verse, the solution for all of our trials, for all of our troubles, for all of our worries, burdens, and trials, is to place upon the Lord. Diba? Ang ganda. Sa Tagalog, ang solusyon pala, may solusyon ba? Yes. Ang solusyon pala, sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating kapighatian, sa lahat ng ating heartaches, sa lahat ng ating worries, sa lahat ng ating kinakatakutan, ay i-place mo. Parang, when you say i-place, itong clip na to, ilagay, i-cast.
The word cast here, it means throw away, itapon, ibigay, i-place mo. Kanino? Sa Panginoon. That's the solution. Now, we as people, we as humans, tayo mga tao, may mga solusyon tayo na ginagawa kapag nagkakaroon tayo ng problema. Unang-una, tinatakbuhan natin. Di ba? Tinatakbuhan mo. Nakagawa ka ng problema, just choose it. Tapos, sisisihin mo si Satanas. Di ba? Kasi si Satanas eh. Hindi. Pinili mo na sumama sa maling barkada. Kaya ka nagkaganyan. Tapos, pag nagkanta leche-leche, alis ka na. Hindi mo kayang harapin. Or kaya naman, ang ginagawa natin minsan, pag may kagalit kang tao, gagawa ka ng fake account. Fake, di ba? Poser. Tapos sisiraan mo sa Facebook. May mga Kristiyanong ganyan. Walang katapangan, humarap kung sino siya, gagawa ng page, tapos titirahin kung sino-sino mga pastor, kung sino-sino mga Kristiyan. Pero ang tao, tinatakbuhan ng problema. Or kaya sinusolusyonan nila sa sarili nilang pamamaraanan. They solve it with their own wisdom, with their own way. Diba? Tignan nyo si Rachel. Kilala nyo si Rachel, mga kapatid? Si Ate Rachel, kilala nyo? Hindi. Si Ate Rebecca. O si Rachel, yung asawa ni No. Hindi. Si Sarah, kilala nyo? Asawa ni Harvey. Pero yung Sarah na sinutukoy ko, asawa na Isaac. Ang sabi ng Panginoon, Brother Joey, bibigyan ko kayo ng anak, ha? Sa taong to. Pero si Sarah, worry ng worry. Bira, tandaan ako, di magkakaanak. Anong ginawa? Binigay si Hagar. Diba? Ito na lang katulong ko. Baka ang ibig sabihin ni Lord, mula sa katulong ko. Hindi. Ginaya yun ni Rachel. Sinong binigay niya kay Jacob? Si Bilha. Sinusolusyonan niya ng sarili niyang kapamaraanan. Minsan ganun ang tao. Sarili mong galing, sarili mong kaparaanan. Or, kung hindi naman tayo tumatakbo, kung hindi naman sa sarili nating kaparaanan, anong ginagawa natin pag may problema tayo? Hindi tayo pumupunta sa Panginoon. Pumupunta tayo sa mundo. Diba? May problema ka, gusto mo ng counseling, punta ka, podcast, search mo sa internet. Or kaya naman, para malimutan mo yung problema mo, manonood ka ng mga kabalastugan, mga prank, mga kung ano-ano, mga bagay na, alam mo yun, tinatakbuhan mo yung problema. Pumupunta tayo sa mundo. At yan ang katotohanan, mga kapatid. But the Bible says, place it upon God. What? Ano ba problema? When it says here, casting all. Anong all? All means all. Lahat. Lahat ng kalungkutan mo, lahat ng worries mo, lahat ng fear mo. Tayo mga tao, dapat hindi natin bokabularyo yung tinatawag natin. I can do some things through me. No. You cannot do some things. It is all or nothing. Ang Christian life, hindi ito yung 50% si Kristo, 50% sa sarili mong lakas. Christian life, it's all or nothing. Si Jesus ba o hindi? It's like our salvation. Lord, yung mga hindi ko kayang solusyonan na problema, sa'yo ko yun ibibigay. Pero yung mga kaya ko naman, hindi ko na ikakast sa'yo. Hindi ko na ibibigay sa'yo. Akin na to, Lord. Hindi ko na ipagpipray sa'yo. That's wrong. The Bible says all. Lahat. Nababanas ka sa katrabaho mo kasi sinisiraan ka sa boss mo. Papaanong hindi mo na ibibigay kay Lord? Kasi hindi mo pinagpipray. Every time na makikita mo siya, pag-pray mo kaagad, Lord, diyan ako nababanas eh. Pigilan mo ko. Mag-send ka ng 10 anghel para di ko siya masapak. Di ba, Brother Harvey? Ganon. Lahat ipapanalangin mo. Lord, ito yung non-tridor sa akin dati. Gumawa kami ng clothing line. Meron akong estudyante, sabi niya, may clothing line kami. Tapos siniraan ako sa bebentahan namin. Sa sobrang galit mo, pagpe-pray mo na hindi na maligtas. Di ba? Parang ganon. Mga kapatid, maliit man o malaki, ang sabi ng Panginoon, all. Kasi hindi mo alam, kahit maliit yan, maipon-ipon yan, nakaka-stress na rin pala.
cares. Casting all your cares. Meaning, those heavy trials of life. Ano ba yung mga heavy trials of life? Pag namatayan ka. Sakit nun. Pag namatayan ka, lalo na yung namatay sa'yo. Kaya, last month, naiyak ako sa post ng kaibigan ko. Kasi yung anak niya na 4 years old, namatay. Grabe, no? Sabi ko, pag sa anak ko to nangyari, siguro guguho mundo mo. Di ba? Mamatayan ka ng kapatid, mamatayan ka ng magulang, mamatayan ka ng pinsan. Parang, yung kaibigan, best friend mo, parang guguho yung mundo mo. Kaya nade-depress yung iba. Hindi sila ma-get over. Those heavy trials, like, it seems na hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya magpatuloy. But, mga kapatid, the Bible says, casting all your cares. It doesn't mean na pag binigay mo sa lahat ng cares mo sa Panginoon, lahat ng problema sa Panginoon, okay na lahat. Hindi mo na mapipil malungkot, hindi mo na mapipil na ma-discourage. That's lie, no? That's all of those things, lies yun. Mapipil mo pa rin. But every time, the point is every time na maiisip mo ulit, every time na maaalala mo, every time na gano'n na naman nangyayari, cast it. Ibigay mo sa Panginoon. Palagi mong gawin yung pagbibigay sa Panginoon. Hindi to one time, mga kapatid. Palagi mong ilagak, ibigay sa Panginoon lahat ng alalahanin natin sa buhay. Ikalawang bagay. Una, the solution for all of our trials, troubles, worries, and fear is to cast it or to place it upon the Lord. Ikalawang bagay, the person who can depend on in times of trials and all of those negative things in our life is God. Sino ang persona? Sino ang kanino tayo lalapit sa pag dumating yung mga bagay na yan, sa panahon tayo ay nahihirapan? It says here, casting all your cares upon Him. The question is, kilala mo ba yung Diyos? Kilala mo ba ang Diyos sa buhay mo? Look at this passage, mga kapatid. Pag dumating yung time na feeling mo nagkukulang ang Panginoon o hindi sufficient yung mga bagay-bagay, lagi mong basahin ang Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse number 25. Basahin mo siya ng taimtim, basahin mo siya ng may pangunawa. Chapter 6 verse number 25 hanggang verse number 30. Therefore, nandiyan na po kayo? Say amen? Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat. What's the basic needs of humans? Pagkain, di ba? Food. Or what shall ye drink? Nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, hindi sila nagtatanim, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye little faith? In times na mababa, mahina ang ating pananampalataya, siguro mag-print ka ng ibon, tapos idikit mo sa pader mo. Tignan mo yung mga ibon. Sabi ni Jesus, tignan mo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-harvest, hindi sila umiipon ng pagkain, pero nakakakain sila. Sino ba ang mas mahalaga? Ikaw o ang ibon? Tignan mo, yung mga lilies,
in the field. Hindi sila umahabi. Hindi sila gumagawa ng damit nila. Pero dinadamitan sila ng Panginoon. Kahit i-compare mo pa yung ganda ng lahat ng glory ni Solomon kaysa sa napakaliit na bulaklak na napakaganda pag tinignan, hindi mo mako-compare. And yet, mas importante ka kaysa sa mga halaman, sa mga bulaklak na yan. Mga kapatid, what do you think of our God? Baka marahil ang tingin natin sa Diyos, hindi niya tayo inaaruga. Wala siyang pakialam sa atin. No. Mayroong pakialam sa atin ng Panginoon. The person who can depend on in times of our troubles is no other than God. Run to Him. Last but not the least, the reason for running to Him is that, in verse, it says here, for He, what? Careth for you. Every time you read those words, letter T and letter H, meaning continuous. Yung verb na yan na meron TH sa King James, meaning continuously. For He careth for you. Ang dahilan para na mag-cast tayo, ilagay natin ang problema natin sa Panginoon. Sapagkat merong pakialam ang Diyos, aarugain ka. Inaaruga ka ng Panginoon. Merong pag-aaruga ang ginagawa sa iyo ng Panginoon. Nagmamalasakit sa sayo, mga kapatid. So to speak, it means, if it matters to you, it matters to the Master. Pag merong halaga sa iyo, mahalaga din sa Panginoon. Alam niyo bilang tao, di ba, nanood nga ako ng isang K-drama pangalan Hometown Cha-Cha-Cha. May episode doon sa episode 15. Sabi nung babae, sa Tagalogin ko na lang, minsan, sa inyo madali, pero sa iba mahirap pala. What may easy for others is not for some. Sa inyo madali, pero mahirap pala. Kaya hindi dapat tayo mag-judge. Kaartihan lang yan. Nanganak, tapos umiiyak tuwing madaling araw, kaartihan lang yan. Hindi. Di ba? Kung ikaw nasasabi mo yun, lalaki ka kasi. Lalaki kasi tayo. Hindi natin alam yung paghihirap nila. Madiri lang sa ating sabihin kasi hindi natin nararanasan. Now, kapag dadating yung time na hindi ka nila nakukunawaan sa nararamdaman mo, again, if it matters to you, it matters to the Master. May halaga sa Panginoon. Ang Panginoon, ang ibig sabihin din nito, ang Panginoon hindi katulad ng ibang mga false gods. Yung mga false gods na hindi naman totoong Diyos at hindi naman talaga nag-i-exist. Pinapakita ng mga taong sumasamba sa kanila na, eto ang Diyos, sambahin siya, ganyan-ganyan. Pero yung Diyos na hindi naman nag-aaruga sa mga sumasamba sa Kanya. Kasi hindi naman talaga totoong Diyos yun. Pero ang Diyos, tunay na magmamalasakit, mag-aaruga sa atin. When we say that He cares for us, it means you are not forgotten by Him. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Pwedeng kalimutan ka sa ating mga tao alam mo, pag magbibigay ka ng regalo, para lang magbigyan ka din ng regalo sa birthday mo, wag mong gawin yon. Pag magbigay ka ng Christmas gift, para mabigyan ka ng Christmas gift, wag mong gawin yon. Bakit? Kasi kahit yung ginawan mo ng pinakamagandang bagay sa mundong ito, makakalimutan ka rin yan. Pero ang Diyos, sa biyaya niya, kahit napaka-unfaithful mo, Brad, kahit palagi kang late sa church, sis, kahit hindi ka tapat sa Kanya, hindi ka pa rin nakakalimutan ni Lord. Kasi, anak ka niya. Niligtas ka niya. That's the point, my brother, sister in Christ. You are in Christ. You are in Him. Why you are matter to God? Why you are not forgotten by Him, by our Father? Because we are in Christ. Look at Matthew chapter 10, verse number 29. Napakaganda nito, mga kapatid. Matthew chapter 10, verse number 29.
hanggang verse number 31. Ang sabi ng Panginoon, nandiyan na kayo? Matthew 10:29. Are not two sparrows sold for a farthing? Yung word na farthing dyan, it means in Greek, as asarion or a copper coin. Sabihin na natin pera. And one of them shall not fall on the ground without your Father. Kumbaga, yung ibon na namamatay, di ba, parang random lang yung ibon lumilipad, biglang namatay, tinamaan ng kidlat. Parang wala lang sa atin, di ba? Pero sa Diyos, alam niya na namatay yun at kailan mamamatay yung ibon. Verse number 30. But the very hairs of your head are all numbered. Eto, di ba sa science, may tawag tayo dun sa mga nabibilang tsaka hindi nabibilang. Ang tawag doon? Yung, kunyari yung graba, mabibilang mo yun. Ito, libro, mabibilang. Pero yung sugar, hindi mabibilang. Anong tawag sa ganun? Hindi. Yung pwedeng bilangin, tsaka hindi pwedeng bilangin. Halimbawa, yung sun, hindi na pwedeng bilangin yan. O kasi absent tayo lagi nung grade 3. Pero sa Diyos, walang hindi nabibilang. Lahat nabibilang ng Diyos. Alam niya ang bilang ng lahat ng buhangin sa buong mundo, bilang lahat, pag pinagsama-sama yung hibla ng buhok natin, alam niya yung bilang. Verse number 31. Fear ye not therefore. Sinasabi ng Panginoon, kung alam ng Diyos kung kailan mamamatay yung ibon, kung alam ng Diyos kung ilan ang bilang ng buhok mo, huwag ka matakot. Ye are of more value than many sparrows. Kahit napakadami pang ibon yan, mas mahalaga ka. Sapagkat hindi ka makakalimutan ng Diyos. Kung hindi makalimutan ng Diyos kung kailan mamamatay yung ibon, kung alam ng Diyos kung ilan yung bilang ng hibla ng buhok natin, lalo pa ikaw, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. The Bible says, si David, may pagkakataon sa buhay niya na sinabi niya, siyang hari, pero sabi niya, I am poor and needy. Mahirap ako at nangangailangan. But still, hindi siya kanilimutan ng Panginoon. Alam mo, may verse sa Bible sa Psalms. Psalms 27, verse number 10. When my father and my mother, ang nanay at tatay, yan dapat ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Tama? Amen? Pero ang sabi dito sa verse, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Kahit talikdan ka na ng nanay at tatay mo, o sino mang pinakamamahal mo sa tao dito sa mundo, ang sabi ng Biblia, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. He listens. He always there. In Psalms 34, verse number 18, broken-hearted ba tayo? Ang sabi ng Bible, the Lord is nigh unto them. Malapit ang Diyos. Kanino? That are of a broken heart. Pag meron tayong heavy burden, heavy trials in our life, mga kapatid, you can assure na nandyan palagi ang Panginoon. He cares for you. He take care of you. Now, pag dumating yung mga time, meron nga akong, nakalimutan ko, meron ng kanta dito eh. Diba ang ganda nung ano? Alam itong kantang to, ewan ko kung na-share ko sa choir. Pero sobrang striking sa akin ito. Kasi dumating yung time na si Teacher Grace, nabuntis siya, di ba? Sa pangalawang baby sana namin. That is 7 weeks na dapat. So, hindi makuha sa PT test. So, sa blood, positive, buntis nga. So, natuwa ako, buntis na si Mrs. Ganyan. Ayos. All plan. Nasa plano ko na mabuntis talaga siya. Tapos, din yung month na yon, mas spot na siya. Pero ako naniniwala pa rin ako, hindi, matutuloy yan. Hanggat sa merong lumabas na sa kanya na talagang malaking tipak ng dugo. Tapos sabi niya sa akin, Dad, wala na. So ako parang, tingnan lang natin, ganyan. Pero deep inside, I'm so broken. Talagang iyak na ako, parang hindi ko matanggap, parang 7 weeks pa nga lang yun eh. Parang yung expectation mo, na plano mo, ganyan.
etc., etc. Pero, sa Facebook, kasi ang mga friends ko, karamihan Christian. Amen? Siyempre, nag-share yan ng mga songs, di ba? Narinig ko tong kantang to. If it matters to you, when life lets you down and you feel more broken than whole, when the words go deeper than words and you can't tell a soul, I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your words get shattered. Ito, striking. If it's your greatest joy, or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Alam niyo mga kapatid, nung napapakinggan ko yung mga words na yun, iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak sa kwarto. Pag naalala ko nga, naiyak pa din ako eh. Talagang minsan kasi tayong mga lalaki, basag ka dito eh, sa loob, pero hindi mo inaamin. Subukan mong aminin. Tapos iyak mo lahat sa Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam, Brother Harvey. Mambira, 30 years old na ako, wala pa rin ako 1,000,000 na. Iyak mo yan sa Panginoon. Kahit baduy yan kay brother, kay sister, iyak mo kay Lord. Kasi matter yan sa Panginoon. Kasi mahal ka niya. Now, pagdadating yung time, merong time na tayo, ini-strike tayo ng mga problema kung anong kadaletse-letse sa buhay natin. Palagi nating tandaan to. Casting all your cares. Ang solusyon, hindi ibig sabihin, Lord, ibigay ko sa'yo, boom, ito na yung solusyon. Pero, solution itself when you cast it to the Lord. Nakuha natin yun. Solusyon na yun kapag binigay mo sa Panginoon. Siya yung persona na makakadepend tayo sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. The reason for running to Him is that He really, really cares for us. When you start thinking, pambira, naisip ko na naman Naisip ko na naman yung problemang yun start pa lang, pray mo na, Lord, tulungan mo po ako, wag kong isipin. Patugtog ka na ng Christian song. Diba? Patugtog, makinig ka na ng preaching. Magawa ka na ng ibang bagay. Huwag kang pagkukulong sa kwarto mo, tapos wala kang gagawin. Diba? Dahil moment yun, ibubulong lahat sa iyo ni Satanas. Ganyan ka, ganto ka. Diba? Pakanta-kanta ka pa sa church, pakawar-kawar ka pa. Pero diba, ganito yung ginawa mo dati. Ganyan. Bubulungan ka ni Satanas. So isip mo pa lang, mag-pray ka na, Lord, tulungan niyo po ako mag-isipin. Kapag nagwo-worry ka, tignan mo yung salita ng Diyos. Kaysa mag-worry ka, sabi ni Jesus, hindi mo, kaka-worry mo, kahit 1,000,000 yung worry mo, hindi mo madadagdagan yung tangkad mo. Punta ka na kaagad sa Bible. Makinig ka na kaagad ng preaching. Kumanta ka na kaagad ng mga spiritual songs. Nagamit ko na to eh. So, as we close, mga kapatid, alam niyo yung kantang Does Jesus Care? Ganda din nun, di ba? Does Jesus care? Meron bang pakialam Panginoon pag ang ating puso ay nasasaktan? Too deeply for mirth and song, when the burden press, di ba? And the cares distress, and the way grows weary and long. The chorus, oh yes, brother, sister in Christ, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long night dreary, I know my Savior cares. Mga kapatid, maliit pa lang yan, ibigay mo na kay Lord. Ngayon, may challenges kami kinakaharap ni Mrs. Kasi, sabi ko, Lord, hirap ng ganito. Gising kami ng 3:30. Alis kami ng 4:55 para makarating kami ng 5:30. Naawa ako kay Charity kasi maaga magising. Sa sasakyan, tulog. Alam mo yung talagang para siyang manok.
Sabi ko, ayoko na. Ayoko na dyan sa, ano, kasi ang sobrang traffic. Pag subukan mong umalis ka ng alas 6, makakarating ka doon ng 7:30 or 8, 2 hours eh. Samantalang pag pauwi, 10 minutes lang yan. Tapos, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Di ba parang pag-aaral lang naman yun ng anak eh. Simple lang yan. Ganyan. Pero hindi kasi natin naiintindihan. The point is, mga kapatid, maliit man yan o malaki, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Can we recite that? 1 Peter chapter 5 verse number 7. Ready? Go. Casting all your cares upon Him, for He cared for you. Let's go to the Lord in prayer. Let's stand up and let's pray. Our Father God in heaven, we lead up to you all of our cares. May mga pagkakataon man na hindi namin inaamin sa sarili namin, Ama, na hindi na po namin kaya. Totoo lang talaga, Lord, hindi naman po talaga namin kaya. Nagmamagaling lang kami sa sarili namin. It says in your word, all of our worries, burden, fears, all of those things, Panginoon, you command us na ilagak po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, if we are not humble enough to admit sa sarili namin that we cannot do it by ourselves and we need your help. Father, forgive us and thank you for your forgiveness. My brother and sister in Christ, why you not kneel down to the Lord from where you are? You can go to the altar, not to the preacher, not to the pastor, but to the Lord. Run to Him. Huwag mong takasan ng problema. Huwag tayong pumunta sa mundo, kundi pumunta tayo sa Panginoon. Let us cast all our cares unto God. Lord, I cannot do it by myself. I really need you. For without you, I cannot do nothing. Father, help me. My brother and sister in Christ, we cannot do this life alone. We need God. We really need God in our life. Problems tells us that we need God. Trials and all of those things. Go to the Lord. Run to Him. Our Father, once again, we lead it up to you, Father, all of our cares, all of our trials. Thank you for helping us, for making us strong in all of those troubles that comes in our life. At umingi po kami ng inyong gabay, kalakasan, pagtulong sa mga dadating pa naming mga problema sa buhay. Kayo lang po ang persona na trusted, worthy of our trust. The reason for this, Lord, is because you love us so much, you care for us, and you will never forget us because we are in your Son, our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for saving us. We pray po, Lord, sa aming pastor, Pastor Bong Alcala, sa kanya pong karamdaman, sa kanya pong health, palakasin niyo po siya palagi. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga kanyang sakit at sa mga ministeryo na inyo pong pinagkatiwala sa kanya, palakasin niyo, Panginoon, kanyang pamilya, kanyang mga anak, and the whole church family na patuloy maging tapat, Panginoon, sa inyo. And Ama, maraming salamat po sa pagkakataong narito kami, mga kapatid narito nanalangin. At sa amin pong offline recording, i-bless nyo rin po ito, Panginoon, sa mga kapatid namin na makikinig mamaya. Kayo, Panginoon, na mag-bless sa kanila. We thank you, Father, and all these things you ask in the most precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Request our brother Harvey to pray for our offering.